Okay, mayong gabi sa tanan nato nga mga kaigsunan ug kumusta mo? Ug nakalugar ta mga kaigsunan sa pag-live rong gabi una ug sa tanan nga mga naigo sa linog sa Cebu Norte. Kondolin sa mga kaigsunan nato didto nga nangamatay ug ang among mga pag-ampo amo ipaabot ga kaninyo mga kaigsunan. So sa di pa magsugod ang atong programa mga kaigsunan, moadto na kita sa unahan aron pag-share nining ato ang programa ug kumusta mong tanan. Hinaot nga ang Ginoo panalangin kaninyo, no? So sa mga nagtan-aw palihog na lang po kog share mga kaigsunan aron nga daghan pod ang maabtan nining ato ang panagsibya karon og doon na tayo tubagon nga isyu mahitungod ni Strongman Alado nga naglibog siya sa New American Bible sa footnotes ug iya dayon gi-conclude nga sakto ang ilahang interpretasyon. So atong tanawon mga kaigsunan ang iyahang kalibog ug atong tag-aghusay kini ay basin di ay pod og naay maigsuon nato mga Katoliko nga naglibog pod diha ng Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 1. Actually, ang Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 1 mga kaigsunan, mga interpretasyon gyud na sa simbahan, di mawala nga kana mga kaigsunan, dunay simbolikal nga interpretasyon nga kanang babae diha mao si Santa Maria. So ato na tagaan og pagtagad karong gabi una mga pinangga, no? Mo share lang usa ta sa ato ang live. So murag saba. Okay. Madunggan ba ninyo mga kaigsunan ang ako ang tingog? Mayong gabi dia kang Brother Willie Rosalita o kang Groper Ladion. Mayong gabi bro, watching from Libertad, Tukuran, Zamboanga del Sur. Kumusta mo dia igsoon og amping mo kanunay, no? Klaro ra ba ang akong tingog diha sa inyo ha? Og mangumusta ko kaninyo diha og amping kanunay nga nanay mga kalamidad nga niabot dinhi sa ato ang nasod, no? Manang kita magbinantayon gyud ta og mag-inampingon gyud ta sa kanunay mga kaigsuonan, no? So ana lang siya. So kinahanglan gyud nato magamping og magbantay. Okay mo share on ako sa live. Okay. Palihog na lang po kong share diya mga igsoon, no? Salamat po kayo sa inyong pag-share sa live na to rong gabi una. So thank you kayo ninyo diya. Mayang gabi diya kang Brother Vincent Enopre. Kumusta mo diya Brother Vincent? Og palihog na lang po kong share diya sa akong live. Og ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan mga kaigsuonan, no? Og kumusta diya gikan diri General Santos City, Diocese of Marbil. Og sa mga kasikbit na mo nga diocese, no? Live ta karong gabi una. Og ngadto na sa tibuok pulo sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Okay, may gabi dia kang Sister Allen De Parene, Humamel. Brother Alin, may gabi dia bro. From Limot, Berwila, Agusan del Sur, may gabi ang Brother Dodong Malasa di Holde, no? Bibo mo kay dia ila ni Bro Raul Habyan ganina, no? Kumusta ko da sa tumaka kaubanan nga mga Catholic faith defender nga nakasuroy diha, no? Okay. So ang atong hisgutan karon makigsunan mahitungod aning kang Alado nga kalibog mahitungod sa New American Bible or NAB kanang iyang footnote diha, no? Ato basahon ang footnote nga ana karon mga kaigsunan. So mo share na ako. May gabi na kang Brother Dodong. Okay, kang Brother Jeremy Landau, may gabi ni mo diha, no? Di Castro Tring,
Di Castro Teng. Maayong gabi ni mo diya, Brother Di Castro Teng. O gikan sa Surigao, Dilsor, no? Kumusta diya, Brother Di Castro Teng, no? O ang Ginoo mga panalangin kaninyong tanan dihang dapita. O ginaot nga nakapanihapon na mo diha mga kaigsuonan, no? So, doon na tayo mga 15 na viewers, mga kaigsunan karong gabi una. So, padayon lang ta mga kaigsunan sa pagtanaw, padayon sa pagpadala sa mga mensahe, o padayon sa pag-comment mga kaigsunan ka atong pangbasahon ang inyong mga komentaryo diya sa ato ang live section, no? Okay na, nagtanaw si Brother Lorito Ace Cabigas na ni hapon. Salamat, brother. Nagluto pa ako pinangga din. Okay, naapod si Sky Garbo. Maayong gabi ni mo dia, brother. Og dalaygon ang Dios, no? Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Yes. Katoliko ni nga live, brother, no? Maayong gabi ninyo diha. So, katoliko ni siya nga live, no? O kung ikaw katoliko ka, kung na ka makikalibgan, pag human sa ato ang diskusyon karon, magkuanta makaigsonan, magpadala ta og kanang tawag ining mga kuan kanang pangutana, no? God bless, bro. Kits ta, bro po. Kita kits ta, bro. Sige, brother, no? Kaloy-an sa Ginoo magkita-kita tadya pohon sa inyuhang lugar or asa man tadalon ani sa atong mahal nga makagagahom. Okay mga kaigsunan, atong paminahon ang tawag ining kalibog ni kining usa ka is the evangelist nga si Strongman Alado. Brother Junsel Cabaral de Desma, may gabi ini mo diha kauban sa mong pamilya o akong panimbaya diha kanimo. Sky Garbo, aduna ako'y kalibgan sa Katoliko, bro, pero usa ako ka Katoliko. Sige, brother, ato nang ikuan ron, ato nang tagaag pagtagad karon kanang imuhang gikalibgan diha og unsa man ang imong gikalibgan. So ato na siyang tagaag pagtagad aron atong tagag husay. So may gabi diha kang Mau Dakay di Malasarte, kumusta ko diha sister sa imong pamilya o sa imong mga kaigsuonan o sa diha sa sakop sa imong panimalay. Akong panimbaya diha kanimo sister Mau o God bless ang Ginoo mga panalangin kaninyo, no? Okay, Marvin Golani, may gabi bro, shout out from Ligating Baungon Bukidnon. God bless bro, God bless brother, no? At ang ini mga kaigsuonan karong Oktubre 26 doon natin debate sa Cebu City. Onya paghuman na to diya sa Cebu City, diretso tag Bohol, onya Davao, dayon balik ta diri sa General Santos City. So karong Pitsadusi po doon na po tay wali sa Malungon, Sarangani Province, no? Doon na tay Bible Symposium dito mga kaigsuonan sa Malungon, Sarangani Province sa gym, no? Kita-kita ta dito mga kaigsuonan karong October 12. So dati makauban po na. O Brother Will Silyakay, may gabi ni mo diya, Brother Will, amping kanunay ug ang Ginoo magapanalangin kanimo kauban sa imuhang pamilya. So atong tan-awon karon mga kaigsuonan kining gikalibgan ni Strongman Alado nga tawag ining footnotes sa New American Bible ug atong paminawon mga kaigsuonan ang iyang tawag ining iyang komentaryo. Alin di Pirane Jumamel, bro, karon ba ang debate nila ni Bro Pablo Alima Aniedes? Wala ko kabalo, brother, no? Ako kabalo, ana. So Robert Sulis, maayong gabi, bro. God bless. Always salamat kay Brother Robert Sulis. Ug maayong gabi po nimo. God bless kauban sa imong pamilya. Bro Wiwi, madayon, bro. Murag negative mi diha sa inyo Brother Wiwi sa Santa Cruz. Sige lang kay onward na atay mga schedule diha na pod. Okay, maayong gabi diha kang Brother Jeremy Landau, kang Brother Edgardo Escliva, bro, good eve, shout out sa tanan nagsunod sa programa. God bless po nimo da, brother. Pa-schedule mo diri, bro, kay mananaw mi agig amen, pa-schedule kita diha, brother, no? Brother Wiwi. So, Brother Sian Magpali, good evening diha sa Kabadbaran City, Agusan del Norte. Maayong gabi ini mo diha, no? Salamat kay sa pagtan-aw.
So karon mga kaigsunan, atong paminawon kining komentaryo ni Alado may tungod sa gitawag nato mga kaigsunan og Biblia nga gitawag og New American Bible. Brother Christopher Tubil, maayong gabi nimo dia brother, o God bless. Ang Ginoo magapanalangin diha kanimo og hinaot nga naamo diha karon sa maayong panglawas o kauban sa imuhang pamilya. Okay, atong paminahon mga kaigsuonan, may gabi diha kang brother Kawuwers Kadayuna, no? May pagtan-aw. So atong paminahon mga kaigsuonan ang komentaryo ni Glenn Alado may tungod nining gitawag og footnote mga kaigsuonan sa Biblia nga gitawag og New American Bible. Kining gigamit niya ning Biblia sa Katoliko sa United States sa United States man nga Biblia mga kaigsuonan nga translation from CBCP Catholic American Catholic Bishop, no? So ato ning paminawon. Okay, bro, kay mo sugot man ang kapitan bot nga daw niya. Amen, amen. Sige brother, magpa-schedule ta dihapon. Atong paminawon igsuon ang kining komentaryo ni Glenn Alado. Ako si brother na ako'y kopya sa ad na not intended for broadcast. Contact lang bro. Mao bra, ako si na ako'y kopya sa ad na not intended for broadcast. Wala ko kasabot ana bro brother na ako si brother o ako kasabot ana bro unsa nang na ako'y kopya sa ad na not intended for broadcast, no? Wala ko kasabot ana bro. Lola Peris Bumaya, maayong gabi nimo diha og ang Ginoo magpanalangin kanimo, maayong pagpanimbaya, labi na diha si ako si brother, maayong pagpanimbaya nako diha si mga brother. God bless kauban sa imuhang pamilya diha. Sige, atong paminawon mga kaigsunan ang komentaryo ni Glenn Alado di atong paminawon. Kita man ang Biblia guys. Ori ang Biblia guys sa Manong Katoliko. O kini nga version guys, ori ang New American Bible. Og doon na di sa imprimatur guys. Doon na sa imprimatur, o iba gani guys ha. Nga doon na diri ang naong ni isa nga Santo Papa ni. Si Pope Paul the Fourth. Iyo sa diri guys, na ay passes din na akong i-vulgar din nga libro. Naibulong ko anay man guys, nga grabe gid ang ilang pangugat. Bahin anang Revelation chapter 12. Nang Revelation chapter 12 kuno, kanang babae diha, literal kuno na si Maria. So kaning ilang libro guys, kanang ilang Biblia, diri nato masabtan na husto ang interpretation sa Seventh Adventist nga ang babae diha sa Revelation chapter 12 is nag-refer sa church. Ano guys? Kung sige suta guys. Okay, matud pa ni Glenn Alado, gibasa niya ang naman ko kanang New American Bible. Gani kini ako karaan na pod ni ang footnote niya manggod mga kaigsuonan ang atong basahon nga matud pa ni Alado, tama kuno ang interpretasyon sa Seventh Adventist nga kanang Revelation chapter 12 verse 1 to 6 to 7 man na mao kuno na ang churches wala man tay problema ni ana. Pero nganong inyo mang likayan ang ubang scholars nga nag-interpret nga kana pong Revelation 12 maupod si Santa Maria dili lang literal kundi usapod siya ka figure of speech at basahon mga kaigsunan. Ingon diri sa New American Bible, Revelation chapter 12, the woman adored with the sun and the moon and the stars symbolize God's people in the Old and the New Testament. Okay, nasa quote nga Genesis 37 verse 9, the Israel of the old give birth to the Messiah, verse 5, and then become the new Israel and the church which suffer persecution by the dragon. So sakto man na, no? Ang problema lang mga kaigsunan kay dili nila i-adapt, dili lang man kay usa ka interpretasyon kanang naa sa gitawag og kanang pinadayag kapitulo 12 bersikulo 1. Dili lang kay usa ka interpretasyon na mga kaigsunan sa mga scholars, no? Okay, padayon bro stalwart, di basta-basta jud ba ang kadasig. I love you. Okay, I love you too brother. Dating daan, kinsa may dating daan ako si brother, no? Kustan Rimondi, may gabi brad, stalwart binong, maulan nga gabi sa tanan. Oy, amen, amping mo das makilala.
Okay mga kaigsuonan. Sa Katolikong pagtuo, siyempre dirita sa ato ang simbahan, dirita sa Katoliko. Joel Ral Hakulan, may gabiin nimo, dirita sa simbahan nato kay Katoliko man ta, dili ta mo hilabot sa ilaha. Sa Katolikong pagtuo manggod mga kaigsuonan, dunay gitawag nga traditional interpretation sa simbahang Katoliko nga ang Revelation 12 naghisgot man yun na dihag babae, gitawag na siya mga kaigsuonan og multi-layered nga simbolo. Ha? Nganong gitawag man na siya mga kaigsuonan og multi-layered nga simbolo? Apil sa mga interpretasyon na anak mga kaigsuonan, si Santa Maria. Galing, ang ilang gikuha, doon naman ko'y tulo ka interpretasyon diha mga kaigsuonan sa mga scholars sa Revelation chapter 12 verse 1 to 7. Number 1 diha mga kaigsuonan, ang church. Number 2, ang nation of Israel. Number 3, si Santa Maria. Ang wala gidawat mga kaigsuonan sa mga Sabadista, si Santa Maria kuno dili na mao ang babae sa Revelation chapter 12. Which is, mao nang gitawag nga, naa sila truth, naa sila gitawag sakto, pero katunga lang, 50-50. No? Ki Ildram Isor Anarab, good evening, may gabiin mo dia brother. Daryl Austri, may gabiin mo dia bro, no? God bless, ug may pagtanaw. So atong tanahon mga kaigsuonan, ang gitawag og interpretasyon ni ana. Gani diya iyang gibasa nga footnote nga niingon dahil siya sakto, matod pa niya. Sakto ang interpretation sa Seventh-day Adventist. Sakto lagi pero katunga ra. Wa nimo gihatag ang tanan. Half truth lang na kumbaga, no? Katunga ra ang imong gihatag. Ang uban wa nimo gihatag. Eskwela para baka pagka-pastor diya sa SPUC, no? South Philippine Union College. Eskwela pagka-pastor diha. Okay. Ang babae diya mga kaigsuonan, nagrepresentar siya sa Israel. Nya kanang Israel matud pa sa footnote sa gitawag og New American Bible, kini mga kaigsuonan nanganak og Mesiyas, no? Nanganak og Mesiyas mga kaigsuonan. Unya ang ikaduha diya, ang babae nahimo siyang simbolo sa usa ka simbahan nga nag-anto sa kasakit sa kaaway. Sakto na. Kay from the beginning until today, ang simbahang Katoliko nga mao ang anak sa babae diha sa Revelation chapter 12. Ang simbahan, no? Kita church, si Jesus Christ, gianak, siya ang founder sa church. Nga mao ang Catholic Church. Karon ang church nga gi-found ni Jesus Christ, gilutos siya sa mga tao bisag kinsang matuhana from the beginning. Mo na mga kaigsuonan. Jim Plaza, ang Diyos na inahan aray ko. Yes. Ang Diyos nga ikatulong persona, ang Diyos nga ikaduhang persona nga mao si Ginoong Hesukristo, doon na siya inahan kay nagpakatao man sa kalibutan. Di ba? Titing Pauruko naabay ngalan dia nga Maria. Sa uban nga mga translation sa Bible na ay ngalan nga Maria. Ako ipakita ron sa inyo isa-isa yun na, no? Okay. Maayong gabi dia kang Bads Milihor, no? Maayong gabi dia brother sa Bayugan City. Francisco Organiza Palos, shout out nimo dia brother Francisco Organiza Palos. Okay mga kaigsuonan. Ang paghisgot sa pinadayag kapitulo 12 bersikulo 1 nga si Santa Maria na dili siya literal kundi usa siya ka figure of speech. Asa mabasa nato nga si Maria namatay na banhaw. Sorry. Dali lang ha. Gidala sa langit. Ato nang ihatag karon sa inyo ha igsoon. Half pod sila og half og panabot brother Bads Milihor kining mga tawhana. Okay. Atong tan-awon mga kaigsuonan, no? Ang simbahang Katoliko na ana sa Catechism of the Catholic Church nato, napod na siya sa gitawag og mga konsilyo. So ang simbahang Katoliko mga kaigsuonan nagtudlo nga usapod sa kahulugan di anang pinadayag kapitulo 12 bersikulo 1 mao si Santa Maria. No? Kundili dili lang kana gitawag og figure of speech, kundili simbolo po na siya sa simbahang
sa simbahan o sa gitawag sa akong gikaingon dunay tulo ka kahulugan ang pinadayag kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 9. Dili lang kay usa ang sa mga protestante usa raman mao raman ang church which is half truth siya. Kay ang mga scholar nagpasabot man niya nga ato nang makuan ron ato ana siya nga ihatag karon. Ang mga scholar man gud nagpasabot siya nga dili lang isa ang kahulugan ni ana kay gitawag man gud na siya og apocalyptic symbolism mga kaigsunan. So ang gigamit mga kaigsunan sa mga scholar sa Katoliko nga mga scholar kanang New American Bible gigamit na nila aron pagpresenta mga kaigsunan sa gitawag nato nga scholarly explanation. Unsa man ni scholarly explanation? Mao na ang pag-explain nga mas nakatutok siya sa historical ug apocalyptic symbolism mga kaigsunan, no? Mo na nga wala dayon dia implicit ginganlan si Santa Maria. Sabtan ninyo? Sige, pamina lang mo mga kaigsunan, no? Unya na tamo pambasahon niya, no? Alabay lang mo diag mga comment kay ato ala na i-review dia unya. Suma na mga kaigsunan, ang New American Bible gitawag na siya og scholarly explanation, nagrepresentar na siya, nag-explain na siya diha sa gitawag og historical og apocalyptic symbolism mga kaigsunan. Unya, ang simbahang Katoliko wala na giwala kanang gitawag og explanation nga usa sa mga explanation diha si Santa Maria usab nang naa sa pinadayag kapitulo 12 wala nga naman doon na may daghan nga mga musuporta ni ana mga igsoon, no? Example kining atong Catechism of the Catholic Church, page 411 and paragraph 1138. Nagtumong na siya mga kaigsunan sa pinadayag kapitulo 12 nga usa siya mga kaigsunan nga gitawag og Marian symbol. Ha? Unya ang mga readings diana sa liturhiya sa simbahan, ang mga readings diana during sa Marian Fest mga kaigsunan, may gamit pud siya og pinadayag kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto na sa 7. Manay kinahanglan nato nga mahibaw-an karon mga igsoon. So usa ka oras naman nato ang live. So ato ning dali. Okay, Mahendro Sano asa mabasa. Okay, hapon sila og panabot bro. Nanganak pala stalwart si Maria sa itaas na. Ayan, literal man ang imuha god. Dili man nimo pwedeng iliteral ang pinadayag 12. Dili na nimo pwede iliteral kay sa akong gikaingon gitawag na siya og apocalyptic symbolism na siya, no? Dili na siya literal. Mr. Sabaktani, ang inyong panabot puro ra mo literal, no? Severo Manabat Barkio, maayong gabi bro, watching from Tangka, Naga, Cebu. Ang debate ninyo bro sa Cebu, October 26 Sunday, unsang orasa na bro? Alauna siya hangtod alas 7 gabi. Tulo ka parisana. Primero si Pastor Rosby og si Ralph Chavez, sunod ako og si Isayas Kilong-Kilong, ang ikatulo si Brad Argesino og si Mitchell Bendelio. Christine Miro Kerme Toyor, may gabi ni mo diha sister og God bless ninyo diha ang Ginoo mga panalangin diha kaninyong tanan. Okay mga kaigsunan, atong balikan ning ato ang gisgutan, no? Unsa may rason mga kaigsunan sa mga scholars nga nag-translate sa New American Bible? Unsa rason? Ang mga scholar mga kaigsunan nga nag-translate sa NAB o New American Bible, aduna sila gitawag mga kaigsunan og mga rason ngano nga ilang gikuha og lain nga paagi ang ilang gitawag paghubad sa pagpasabot diya sa footnotes mga kaigsunan, no? Diya sa pinadayag kapitulo 12 bersikulo 1. Okay. Ang ilang pamaagi gitawag siya mga kaigsunan, ang pamaagi sa mga scholars sa pag-translate niya na gitawag og biblical scholarship, linguistic ug historical context. Timan ina Glenn Alado. Actually murag wa ka tuon ana ba.
no? Roel Silyakay ni-react na ang mga kaaway ni Mama Mary nga mao ang bitin, bro. Correct. Tinuod, ni-react na gyud. Okay. Okay, Junior Coronel, matod pa niya, good PM, bro. Si Sabaktani, gi-block na ni bro Eugene kay fake account. Yan, ako di man kumudawat pog mga fake account. Dili ko ganahan pod ni ana. Kay kanang fake account, samara nga namiki kag kwarta ang mga hilig ra ba manglansis, ang yawa ray manglansis. So mana siya. So gitawag siya mga kaigsunan ang New American Bible, gitranslate siya sa scholar og linguistic og historical context. Mao na ang paagi sa pagtranslate sa mga Katolikong scholar ni ana. Mao na nga wala gyud gi-implicit paghingalan diha si Santa Maria. Pero sa uban nga mga translation like Douay Rheims, kining Latin Vulgate, ginganlan gyud, specific gyud diha nga kanang babae mao si Santa Maria. No? So, Ray Pinyol, maayong gabi sir, watching from Tangtangan, South Cotabato. God bless nimo brother Ray Pinyol, no? Halong kamo dira, gabay pa ang Ginoo magaupod ra sa inyo kag magahatag sang madamo nga mga blessings, no? May gabi dia kang brother Danza de la Muerte. May gabi nimo dia brother. So, padayon ta mga kaigsunan. Unahon na to ning gitawag og historical critical method. Unsa man ning historical critical method mga kaigsuonan. So, ato ning ipasabot mga kaigsuonan ug unsa ni siya mga igsoon. Ana pod si Sabaktani ni comment na pod. Ay, pastila ning kaaway ni Santa Maria og si brother Roel Silyakay pay pasultion. Ay, pastilan, no? Di na nato na siya pansinon mga kaigsuonan. Kanang tawhana, no? So, unsa man ning historical critical method. Ang historical critical method mga kaigsuonan, usa kini siya ka pamaagi o pagsabot sa Biblia nga pinaagi sa pagsabot sa kasaysayan, kultura o konteksto sa panahon nga gisulat ang maong basahon. Man ang gitawag og historical critical method. No, sa abbreviation ana niya, it's CM. So ang historical critical method usbo nako usa ka paagi mga kaigsuonan sa pagsabot sa Biblia, pinaagi sa pagsabot sa kasaysayan, kultura ug konteksto sa panahon kung asa kini siya gisulat ug unsang tuiga siya gisulat. No? Mao na siya mga kaigsuonan. Example, kinsa ang nagsulat sa maong gitawag og Revelation? Kano sa siya gisulat? Para kang kinsa ang sulat? O niya, unsa ang kasaysayan o ganang mga nahitabo niya ng mga panahon na. No? O niya, unsa ang literary form sa teksto mga kaigsuonan. No? Halimbawa, gitawag na siya poetry, parable ba? O niya, kanang Revelation, gitawag man na siya prophecy. No? Mana nga, doon na siya gitawag po og textual criticism. Unsa man ang textual criticism? Gihulagway diya kung giunsa pagbago sa teksto sa paglabay na sa mga daghang panahon. Mao nang gitawag mga kaigsuonan og textual criticism. So unsa may gitawag og mga uban pa nga mga hubad niya ng kuan kanang historical critical method. So gikan siya sa criticism, gisusi kung asa gikan ang maong teksto, unsay nahibaw-an sa nagsulat nini, gitawag na siya multiple source, no? Mga kaigsunan. Unya redaction criticism. O unsa man na siya, giunsa pag-edit o giunsa pag-compile ang maong teksto or author niyan ini, no? Unya napoy kuan na to textual criticism. Nagtan-aw sa kalainan, unsa ni nga manuskripto ang gigamit para masabtan nato ang original gyud mga kaigsunan nga konteksto sa mao nga Biblia. Napoy gitawag og historical contextualization. Unsa man ang historical contextualization mga kaigsunan? No? Usa kini siya ka
panahon sa atong halimbawa na ay gitawag og millennial, apoy gitawag og generation, no? Mao na siya mga kaigsunan, no? Kahimtang sa gikuha na ng mga politika, mga relihiyon, mga ekonomiya, mao na siya mga kaigsunan ang gitawag og historical contextualization. Sige, balik ta mga kaigsunan kining atong gisgutan din ning gitawag nato og kanang historical critical method, no? Ang New American Bible mga kaigsunan, shout out diha kang Raymond Tugutungan Bulanon, no? Shout out nimo diha, brother. Okay, ay nagbuot-buot. Pag sure dia umasking lies, oy, utropog ka nga. Iya pug kasyawa kana landa ang imuhang account. Piki na kaayo na. So, kamo mga manglilimbong man mo. Manglilimbong mo, mga yawanon mong dagko, no? Ano nga pakita mo sa inyong naong para dili mo mahimong sungayan anang inyong gitaguan nga mga account ninyo ili sa bakta ni og umasking lies. Oh. Mana siya, priyagaba ninyo. Kung napa mo sa kung atubangan, gipanglaparon na tamog heart. Okay, Waybito Kigwang nagdasok brother Titing Lumungsod sa Cebu. Basak Lapu-Lapu City. Kumusta mo dia brother Titing Lumungsod, no? God bless ninyo dia amping kanunay unsa man hitabo dia linog sa inyo ha. Okay. Ang gitawag og New American Bible mga kaigsuonan, gigamit kini siya og mubasa ka ani kinahanglan ang pag-translate niini og imong basahon gigamitan kini siya og historical critical method. So ato na nang ipasabot ganina. So kaning pagtan-aw mga kaigsuonan sa akong gipasabot ninyo kinsay nagsulat ani onya asa ni siya gisulat onya ang pinadayagnosi mao ni ang gipasabot, no? Dia naghisgot dia og nagrepresenta siya og usa ka nasod nga mao ang Israel, nagrepresenta siya diha sa gitawag og mao ang church, nagrepresenta pod siya diha sa gitawag nato mga kaigsunan og kanang usa ka babayi nga mao si Santa Maria nga inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Pa-shout out dia kang brother Edward Sator Quijado. May pagtan-aw nimo dia brother Edward Sator Quijado. Kay Raymond Tugutungan Bulanon, pareha ba sa akong naong mimis kayo ba? I-appeal shout out si Divine Grace. Nga TikTokers, oy, Divine Grace, no? Padayon sa pag-TikTok dai. Okay, add pug ko, no? I-follow pug ko. Bro Hong sa Facebook, Bro John Hong sa Facebook, i-follow ko ni. So pagilom di masking lies, ha? Okay. So, dito makiksunan sa ikaduha. Gitawag siya og doon na siya gitawag og paglikay kining translation doon na siya gitawag og over speculation. Ang mga scholars ni mga kaigsunan nagamping yun sila nga sa ilang gitawag og translate ning Biblia wala nila gidirektiba nga gi-identify nga kanang maong Revelation 12 mao si Santa Maria kundi ni gamit sila og mga figure of speech nga mga implicit nga masabot mga kaigsunan, no? Nga naman kay ang Revelation ang libro sa pinadayag puno na siya mga kaigsunan og apocalyptic symbolism para sa mga Sabbath keeper, mga literal naman na. Okay. Una, ihatag ang gitawag posible nga kahulugan niya ng original nga mga sulat gikan sa kasaysayan o kultura. Mo na mga kaigsunan nga ang nag-translate niya ng New American Bible nga mga scholar nga Katoliko wala dayon sila ni hatag og exclusive nga interpretasyon. Bisan nga doon posible nga interpretasyon nga kanamo si Santa Maria pero ilahang gi-prevent nga dili sila makahatag og kanang pagtaas sa kilay sa mga protestante. So ana siya mga kaigsonan. Okay. Doon na siya gitawag pod og ang New American Bible, doon na pod siya gitawag mga kaigsonan og fidelity to the text. Doon sa manang fidelity to the text, gitawag na siya og kanang katinuuran sa mong teksto, no?
oplok ra kaayo mutuo nimo member ka sulpot. Na tanawa lagi, umasking lies. Pangalan pa lang nimo lies na daan. Bro RL Narit, shout out nimo diha o God bless. Maayong pagtan-aw nindot lagi imong kambro ni katuning ako ang daang cellphone akong gigamit. So mo na nga hayag-hayag siya. Kana si Ungas Kinlays nakautot ng rain sa debate nila. Babae ra day katapat ani. Okay, sige, padayon to mga kaigsunan, no? So, kung atong basahon sa summary mga kaigsunan, basahon nato na diya ang footnote ingon diya nga the woman adorned with the sun, the moon and the stars represent God's people. Na sa gibasa nako kanina sa footnote sa New American Bible. In the Old and the New Testament, the Israel of the Old give birth to the Messiah. The New Israel suffer persecution by the dragon. No, mao nang ang church. Unya dili pud na church nila. Atoan ang church. The child is Christ. Some see in the woman in the image of the church. Others see about Mary. So wala gi padaplin mga kaigsunan sa New American Bible nga kana posible pod nga doon ay symbolical interpretation sa mga scholar nga kana si Santa Maria po na mga kaigsunan. So sa ako nagikaingon ang New American Bible gitawag na siya og gipasabot na siya sa mga scholar ug nigamit sila og scholarly linguistically accurate mga kaigsunan og historically wrote sa ilang pag-translate ni ana mga kaigsunan. So ang ilang tumong nga masabtan mga kaigsunan ang teksto sa original nga pamaagi. Unya ang simbahan pod naghatag pod og mga basihan para sa dugang pod nga interpretasyon mga kaigsunan pinaagi sa ato ang tradisyon o gitawag nato mga igsoon og kanang magisterium. So di man gyud nato kuanan, di man gyud nato na madili ang magisterium ug ang tradisyon mga kaigsunan. Doon na tayo mga daghang dokumento sa simbahan nga naghatag ana nga nagpalig-on nga kanang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 12 mauna mga kaigsunan usa diha sa gipasabot sa simbahan ang gitawag og si Santa Maria mga kaigsunan. Unsa daay ka nga kaliwat sa unggoy lisod pod kaliwat ka sa Hudiyo may tabo lang kung ang kunon ka Judas. Ato ana. Sugod na Brad Raymond na tugutungan bulanon kumbati na. Okay, so atong ihatag karon mga kaigsunan ang gitawag nato mga kaigsunan og kanang gitawag og kanang mga ebidensya sa simbahan nga nagpamatuod nga dunay mga church fathers o mga santo papa nga naglig-on nga gipasabot gyud og maayo ni anang gitawag og pinadayag kapitulo 12 bersikulo 13 nga kana mga kaigsuonan si Santa Maria. Gani mga kaigsuonan kining paborito sa mga sabadista nga Biblia kining gitawag og Latina Vulgata. No, kini nga Biblia mga kaigsuonan, kining Latina Vulgata nga Biblia kana kini mga kaigsuonan kung imo ning ukbon tan-aw nimo mga kaigsuonan ang footnote nini sa pinadayag kapitulo 12 ang gisgutan din ni mga kaigsuonan sa footnote si Santa Maria og wala lang nagmitir ang simbahan diha sa kang Santa Maria kundili dunay tulo nga gisgutan dinhi mao ang church ug mao ang nation of Israel. Sa atong basahon ang footnote nini kini paborito ni sa mga sabadista nga Biblia kini Latina Vulgata pinakapaborito nila ni nga Biblia no ang Mangila. Sorry, basahan sa nato ni comment ni Bads Milihor no dali lang ang mangilad kanang sulpot 1863 panamugnaon niya ipahuwa umaom sa
Oy, pastor, luoy lagi mo kayo, no? Bro, masking lies, bro. Wala guro ka kabasa sa ilang Biblia or ilang ipang dangkat. Birahan na no kadiya. Sige, bumbahe. Okay, Brother Raymond tugutungan bulanon kanang programa ni Bro Stalwart para na sa tarong nga tao dili para sa mga kulang-kulang ug panabot. Ay! Grabe. Siyaro di mo maulaw, anak. Ina akong programa dili ni para sa inyo ha, oy, mga gagmayng utok. Og si Bro Raymond pa kulang-kulang og panabot. Okay, bro, si Umasking Lies, bro, wala guro nakabasa sa ilang Biblia or ilang gipanglangkat ang mga verses nga naghisgot sa ngalan ni siguro posible nga diha gyud paingon, no? Okay. Albert Avenido Itim, Jim Plaza, Kristo sa mga sulpot, lahi sa Kristo sa mga Katoliko. Si Maria nga ina ni Kristo Virhen, ang sa sulpot dili. sakto. Okay, ebidensya nimo diha rapod ko sa mga Katoliko. Tagaan ta karon og gitawag og kanang ebidensya nga Biblia sa Protestante sama nimo. Nga naghisgot nga kanang Revelation 12 si Santa Maria na. Okay, tano, may gabi da ate, no? God bless nimo diha. Serenivas is watching, no? God bless nimo diha ate, amping da kanones Cagayan. Okay. Ingon diri sa footnote makaigsunan sa Latina Vulgata nga Biblia. Pinadayag 12:1 usa ka babae una nga gikot diri sa Latina Vulgata ang simbahan, no? Ang simbahan. Una nga gikot diri ang simbahan kansang sapot ang adlaw sa katarungan si Jesucristo. Ubos kang kansang mga tiil ang buwan nga mabalhinon ning kalibutan ang mga katigayunang lumalabay. Kansang purong-purong ang 12 ka apostoles ang iyang himaya naglarawan usab sa mahal nga Birhing Maria. Tanawa. So gisgutan po diri mga kaigsunan sa Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 1 sa footnote sa maong Biblia, si Santa Maria himaya niya kanang gitawag og 12:1 sa Pinadayag. Tanawa. Nagpakahudiyo mga bakako na to ara. May gabi dia kang Brother Drone Hunter Drains. May gabi bro, watching from Ipil, Zamboanga, Sibugay. Congratulations ha sa mga taga Ipil, nahimo ng syudad ang Ipil, no? God bless ninyong tanan diha sa taga Ipil. Congratulations ninyong tanan. Labi na kang Brother Drone Hunter Drains. Okay. Una mga kaigsunan nga nga Santo Papa mga kaigsunan sa simbahang Katoliko nga nagpalig-on sa iyang encyclical Ad Milium Listicium. Saan yung pagbasa ni? Encyclical Ad Dim Ilhum. Laistissimum. 1904. Gisulti mga kaigsunan ni Pope Pius X. From 1903, si Pope Pius X, nahimo siyang Santo Papa sa simbahang Katoliko gikan sa 1903 ngadto sa 1914. Sa iyang gitawag og encyclical Ad Diem Ilium Laistissimum, nagingon mga kaigsunan sa iyang gitawag encyclical letter. Matod pa niya. Everyone knows that the dragon mentioned, matod pa, everyone knows that the dragon mentioned in the Apocalypse is the devil. Matod pa ni Pope Pius X. Matod pa niya. Matod pa niya diri ha, the most blessed Virgin Mary is who always united with her son, crushes the head of the infernal serpent. No? Muna ang gitawag mga kaigsunan og encyclical Ad Milium Lastissimum, kumbaga nga gitawag niya og kanang humili mga kaigsunan, no? So direkta nga gi-apply ni Pope Pius X ang Revelation Kapitulo 12 nga kana diha ang nagdugmok sa ulo sa dragon mao mga kaigsunan si Santa Maria pinaagi sa pagkatao ni Jesucristo o pinaagi mga kaigsunan sa paglansang ni Jesucristo didto sa Kalbaryo sa cross, sa iyang pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, nabuntog mga kaigsunan ang yawa. Maingon nga ang babae sa Henesis gitintal sa yawa ug ang babae ang unang nagkasala, maupod mga kaigsunan sa bagong tugon ang babaye
ang unang nagdala sa kaluwasan sa mga tao nga nahianod sa sala. Ang babae ang unang nakasala. Ang babae po ang unang mubuntog sa sala, mga kaigsunan. Pinaagi sa pagpanganak niya kang Jesus Christ. Sumao na siya, mga kaigsunan. Ikaduhang Santo Papa, mga kaigsunan, si Pope Pius XII. Gikan sa 1939 to 1958 nahimo siyang Santo Papa. Sa iyang ecclesiastical Manifestissimus Dios, 1950 ni nahitabo. O sa giingon ni Pope Pius XII, mga kaigsunan. Ang dokumento, mga kaigsunan, nagdeklara kining gitawag og Manifestissimus Dios, nagdeklara ni sa gitawag og pagbayaw, no? Pagbayaw, pagkuha, no? Pagpasaka ni Santa Maria didto sa langit. Kining Papa Bull, mga kaigsunan ni Pope Pius XII. Manifestissimus Dios. So sa iyang Papa Bull, ingon ni Pope Pius XII, she is taken up the heavenly court. Matod pa niya, crowned as Queen of Heaven. Matod pa ni Pope Pius XII. Just as in the books of Revelation. Quoted Revelation 12. Matod pa, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head, a crown of 12 stars. Walay lain kuno diha, mga kaigsunan. Matod pa ni Pope Pius XII, kundili si Santa Maria na, mga igsuon. So, doon na duha ka Santo Papa nga nagpamatuod nga kining gitawag, mga kaigsunan, og Revelation 12. Wala gipadaplin ang interpretasyon ini nga kabahin po diha si Santa Maria sa simbahang Katoliko. Mambitaw nga kini si Brooklyn Alado, gihagit na kunig debate. Diha ta mag-abot sa ilan ni Brother Wiwi sa gitawag og kanang Santa Cruz sa Inawayan. Pamatud-an ako nga kanang Revelation 12 si Santa Maria na, pamatud-an po nimo nga dili na si Santa Maria. Ana lang. Sige, mga kaigsunan. Ikatulo, si Pope Paul VI. O sa may gaingon ni Pope Paul VI, si Pope Paul VI, ni Pongko ni isip Santo Papa, gikan sa 1963, ngadto sa 1978. Matod pa ni Pope Paul VI, sa iyang gitawag og dasikan Vatican Council documents, gitawag ni siya og Lumen Gentium, mga kaigsunan. Diha iyahang gipromulgate nga ingon niya sa iyahang gitawag og Lumen Gentium, page 68. Mabasa nimo na diha, ingon diha nga the church, matud pa ni Pope Paul VI, the church honors herewith the title Queen of Heaven. Matud pa, a title that appears in the vision of the Apocalypse. Walay lain nga reyna diya sa langit, diya sa pinadayag 12 kundi si Santa Maria. A woman, matud pa ni Pope Paul VI, a woman clothed, matud pa, with the sun under her head, a crown of the 12 stars. Walay lain, matud pa niya, kundili si Santa Maria na, mga kaigsunan. Doon na nitulo ka Santo Papa nga nagligon niya ng pagtulunan. Ikaupat, si Pope John Paul II. Si Pope John Paul II, nahimo ni siya, mga kaigsunan, nga santos sa simbahang Katoliko. Uban ni siya sa Ginoong Hesukristo pagbalik niya dinhi sa kalibutan. Matod pa ni San Judas, Kapitulo 14, inigbalik ni Hesukristo dinhi sa kalibutan. Dunay mga muuban kaniya nga mga santos. Wa mo'y labot, mga protestante, wa mo'y santos. Okay. May kabida kang brother Iman T. Revelo. No, God bless nimo da, brother. O ang Ginoo mga panalangin kanimo. Unsa may giingon ni Pope John Paul II sa iyang mga humili kanang fiesta sa Marian dogma. Unsay iyang giingon sa iyang humili, no? Ingon niya sa iyang humili ni adtong August 15 sa Assumption of Mary.
Ingon niya, in the book of Revelation, matod pa ni Pope John Paul II, in the book of Revelation, the Apostle John speak of the woman clothed with the sun. The church recognize in this image that the person of Mary. Ha? Kanindot kayo paminahon. Wala na sa inyo ha, mga protestante, nga naman. Dili man mo kabahin sa simbahan nga gitukod sa among Ginoong Hesukristo. Sorry ha, nga makaingon ko ana sa inyo ha. Mano ang pagtuon mong maayo. Para mag-uban ta, mamalhin ta dinhi sa simbahan nga iya sa atong Ginoo. Matod pa natin tanong, bro, na ay mga mushrooms nag-comment kay gi-block sa ubang platform, magsinamok na sila sa imo. Sagdila na sila. John Del Magwayin, i-comment dire og unsa ang iyang gituis aron makahibalo me. Correct. May gabi dia kang brother Alvin Bahan. Shout out nimo dia brother o God bless you nimo dia kauban sa imong pamilya. Okay. Matod pa sa humili ni Pope John Paul II, kining gitawag nadtong 2004 sa pista sa pagpasaka ni Santa Maria dito sa langit. In the book of Revelation, the Apostle John speak of the woman clothed with the sun. The church recognized in this image the person of Mary. Klaro kayo. Diya pa, si Pope Benedict XVI. Sa pag-iingon ni Pope Benedict XVI, si Pope Benedict XVI, mao ni ang gipulihan ni Pope Francis, mga kaigsunan. O sa giingon ni Pope Benedict XVI, sa iyang August 15, 2006, sa iyang Angelos. O sa giingon, the woman clothed with the sun, matod pa, who has the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head, is the image of Mary. Is the image of Mary. Mana nga kaming mga Katoliko, mutindog yun ni ana. Although nga wala mo nagisalikway ang duha ka interpretasyon. Tulo man na ka interpretasyon diha. Una, the nation of Israel. Ikaduha, the church. Ikatulo, Virgin Mary. Unya kanang church diha, dili na kamo. Ina kog butbuton mga sabadista. Glenn Alado ina kog butbuton. Naa sa inyohang gitawag og The Captain of the Host nga libro. Page 55. Page 65. Kung naa mo ana nga libro, i-search na ninyo. Naaman ko ana dinhi, The Captain of the Host. Na PDF na siya. I-search ninyo na. Di ba ang kanang mother of the church diha ninyo si Ellen G. White? Ayaw ko ninyong idalda ba? Glenn Alado? Pagtuon usag maayo doy. Pagtuon usag maayo. Musupak mo ni anang Revelation 12 nga kanang babae diya si Santa Maria, kanang church diya nag-repair kay Santa Maria, sumala pa sa mo ang panudlo sa simbahan, pero nisupak mo. Kay nga naman, naa di mo isulod nga inyo ha. Kinsa man. Basaha. Ang title sa maong libro, The Captain of the Host. The Captain of the Host, ang title sa maong libro. Sa page 65, na diha ang picture ni Ellen G. White. Unya sa ubos, dunay pangalan diha nga the mother of the church. Tanawara. Grabe mo. Sige mo pangurihin na mong mga Katoliko, pero di ay mo'y isulod mo ra mong mga politiko nga tanggalon ninyo ang isa kay naa mo'y inyuhang ipasulod. Ay, tarungan ng inyong kalaki, Glenn Alado, ha? Kamu mga sabadista, diha, pagtarong mo ang inyong pagtuon. I-search na ninyo, The Captain of the Host nga libro. Page 65. 400 kapin man na nga pages, sa page 65. Naa diha mga kaigsuonan, nga the mother of the church is Ellen G. White. Tanawa. Ang mga sabadista kalaban ni Kristo kay ilang ihulog si Kristo pangpang. Maog yun, bro. Sakto yun. Okay. Dirita kang Pope Francis sa iyang humili sa Assumption of Mary, ang pista manggod aning Assumption of Mary, August manggod. Ang pista ni Ine. So ingon niya, the passage from Revelation show us the final victory where the woman Mary is crowned. Matod pa niya nga ang bersikulo diya sa pinadayag nagpakita
nga kana usa ka gitawag natog kalampusan sa maong babae nga gikoronahan nga mao si Santa Maria. Ha? Wala na sa inyo ha. Hindi man mo kasubay. So daghan mga Santo Papa nga naglig-on anang amuang gitawag og pagtulunan. Ha? Daghan na mga Santo Papa. Dunay unom ka Santo Papa mga kaigsunan nga naglig-on ana nga pagtulunan. Sumana siya ang inyong timanan. Muna nga, daghan kay salamat, no? Doon na lang tayo gamay nga gitawag og pagtuon mahitungod ni anang gigamit ni Alado nga New American Bible. Ang gigamit man gud ana sa ako anang balikon mga kaigsuonan, gigamit na siya diha nga translation, gitawag na siya mga kaigsuonan og kanang ang mga scholar, mga kaigsuonan, nigamit sila diha og kanang gitawag og highly symbolic interpretation. So mo na siya na mga kaigsuonan nga dili siya direkta gyud nga ginganlan. Ngano man, apocalyptic symbolism man gud na siya. So nigamit sila diha og historical critical method nga pag-explain. So mana siya mga kaigsuonan ang explanation ni anang maong New American Bible. So siguro mga kaigsuonan, no, historical ug apocalyptic explanation na siya diha. So daghan kay salamat mga kaigsuonan sa mga followers nato diha. Gikan diha sa kang Brad Tuguntungan Bulanon, kang brother Bads Milihor, ang brother Danza de la Muerte sa Torel, og sa ato ang gitawag og okay, no, na si brother Paul Salio Tunggak watching from Patag, Malapatan, Sarangani. May gabi ni mo diha kagawad. Og kumusta diha? Naapod si brother Jason Simantos, usa kini siya ka pastor sa SDA mga kaigsuonan, nag-eskwela pagka pastors, evangelist pod ni daghanig na bunyagan kini kay naagyo ni siya credential na ani mga certificate sa iyang pagka-evangelist, nga naani po yung mga ID sa iyang pagka-pastors, nga wa niya ni human kay tungod naglibog siya kay ang gitudlo daw sa ilang eskwelahan ang negative side, ang positive side sa Catholic wala gitudlo. So mo na nga karon nag-study mi dinis balay kaluoy sa Ginoo mga kaigsuonan, duha na ni siya ka Domingo nga kauban nako nagsimba sa simbahang Katoliko nya mag-uban mig Cebu pagkahuman mo adto mig Bohol kang Father Darwin basig magpabunyag siya dito, no. Dalay ko ng Dios mga kaigsuonan ini si bro Jason Mantos. Yunads Nadal may gabi ini mo diha, Arman Lopez Piñosa, og may gabi po diha sa amo ang Board of Governors BOD, no, sa Catholic Faith Defender. Usa sa mga Board of Governors nato diha si brother Eric Romero, naa sa Davao City, no. May gabi nimo diha Brad Eric. God bless Brad Eric og ang Ginoo mga panalangin kanimo kauban sa mong pamilya. Og usa pod ni kakugihan nato nga labaw sa ato ang organisasyon. Mutabang pod sa ato ang mga kinahanglanon, no. Si Bro Eric Romero. God bless Bro Eric og daghang salamat. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Na-address Bads Milihor, matod pa ni Bro Bads Milihor ang mga sulpot kanang hingkalit og turok ilabinas mga SD 1863 pa turok. Okay, magdungan ta pagingon sa ngalan samahan sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and to the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as was in the beginning. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Daghang salamat mga kaigsuonan. Dalaygon ang Dios, no. Pasaylo ako ninyo kay katol na pod akong tutunlan. Nagpa-check up ko niya ana ang doktor nga dili ko magdugay og kanang labi na kanang istorya kay mawala gyud ang ako ang
tutunlan mo katol gyud sa murag kana bitong naa siya mahulog dito sa sulod sa akong tutunlan. Tagaan naman ko niya ato og strepsil o kanang kuan kanang cetirizine mo kung ginom-inom niya. Mari ana ang doktor nga og magdugay ka magdugay kuno kog istorya mga igsoon ah mukatol ang ako ang tutunlan. Sige, daghan kayong salamat mga kaigsunan og ang Ginoo mapanalangin kanatong tanan. May gabi ug dalay ko ng Dios.